Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo po ay aming makasama muli sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Binabati natin ang lahat ng ating tagapanood dyan at tagapakinig sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1. Mula sa Luzon, sa Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa ibayong dagat. Nabati natin ang ating mga kapatid dyan sa Tagbiliran City, Bohol, sa Southville Church, sa San Pedro Laguna, sa Asingan, Pangasinan, sa Hong Kong, sa Esperanza Sultan Kudarat, sa Dilasag Aurora, sa Kapatalan Church, Siniluan, Laguna, sa Prince George, British Columbia, Canada, sa Parisio SDA Church, sa Chicago, sa USA, sa Bungabon, Nueva Ecija, sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur, sa Butuan Sur District, Amparo Church, sa Avon Park, Florida, USA, sa Montalban, Rizal, sa Richmond Hill, Ontario, Canada, sa Mahayhay, Laguna, sa Holland, sa Balayan, Batangas, sa Onapin, Pulilan, Bulacan, sa Digos City, sa Union Liberal Antique, sa Porac, Pampanga, sa Asis, Laurel, Batangas, sa Tarlac City, sa Brazil, sa Ternate, Northern Samar, sa Calapan City, sa Oriental Mindoro, sa Pennsylvania, sa Toronto, Canada, sa Lubucan, Iloilo SDA Church, sa Bunga, Karanglan, Nueva Ecija. Sana pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid at taga-subaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng ating Panginoong Diyos upang pag-aralan ng mga mahalagang bagay na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbibigay sa atin ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Musta kayo, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor Cliff, Pastor Edimar. At kami po ay nagagalak dahil makasama na naman kayo sa isang oras ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Edimar Balido, ang Sabbath School Personal Ministries NDRIL ng Director ng Northeast Luzon Mission. Musta kayo, Pastor Edimar? Sana ay makatulong sa pamagitan ng programang ito ang mas lumalagong pananampalataya at higit sa lahat ay may pagkaloob sa atin ang kalinawan sa ating mga pag-aaral sa ating araling sa leksyon sa quarter na ito. Amen. So tayo ngayon ay nasa third quarter pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat una at pangalawang Korinto. Tunay na kamangha-mangha, patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga salita ng Diyos. At ngayon, tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon at tinihikayat ko na ilabas na ninyong inyong mga Biblia para sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ganitong salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo'y gabayan ng banal na Espiritu, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Edimar na pangunahan tayo sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, ang aming pong kailingan ay patuloy na gabay ng Banal na Espiritu na sa aming pong patuloy na pag-aaral ay makita namin ang katotohanan at nagkakaloob sa amin ng pananampalatayang buhay na may nagnanais na naihahanda ang bawat isa sa nalalapit ng pagdating ng aming Panginoon Hesus. Hiling po namin, dakilang Diyos, na sa pamagitan ng platform na ito ay matuto kami at makita namin ang mga dapat matunghayan sa pag-aaral na ito na sana'y magkaroon kami ng masaganang kaunawaan at nang makita namin ang patutuo mula sa banal na kasulatan
Ito pong lahat ay aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pang-anim na bahagi na ng ating leksyon sa third quarter. At ang ating pamagat sa pang-anim na leksyon ay mga kaloob ng Espiritu. At malugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago ng salita ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanata 14, talatang 1. Pakamithiin ninyo ang pag-ibig at pagsikapan ninyong mithiin ang mga kaloob na spiritual, lalong-lalo na ang kayo'y makapagpropesiya. Kaibigan, bago natin pag-aralan ng mga pangunahing punto ng ating ika-6 na leksyon, ay mahalagang maunawaan muna natin ang pinakapuso ng paksang ito. Sa banal na kasulatan, maliwanag na pinapamahagi ng banal na Espiritu ang iba't ibang kaloob upang itaguyod ang isang nagkakaisang iglesia at tuparin ang misyon ng Diyos. At upang mas lalo nating mapahalagaan ito, tingnan muna natin ang konteksto sa likod nito. Ang iglesia sa Korinto ay lubos na pinagpala pagdating sa mga espiritual na kaloob. Subalit, sa kabalan nito, dumanas sila ng matinding pakikibaka laban sa sariling kapurihan, paligsahan at maling pagkaunawa sa paggamit ng mga kaloob na ito. May ilang mananampalataya na tinuturing na mas nakatataas ang ilang partikular na kaloob kumpara sa iba na naging sanhi naman ng pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia. Dahil dito, sumulat si Apostol Pablo upang ituwid ang maling kaisipang ito. Itinuro niya na ang lahat ng spiritual na kaloob ay nagmula sa iisang Espiritu, naglingkod sa iisang Panginoon at ibinigay para sa ikabubuti ng buong katawan ni Kristo. Malinaw na pinapaalala sa atin ng kabanatang ito na ang mga spiritual na kaloob ay hindi mga katibayan ng pagiging nakatataas sa spiritual na aspeto, kundi mga banal na kapangyarihang pinakaloob sa atin para sa paglilingkod at para sa misyon ng Diyos. So, ngayong malinaw na sa atin ang background na ito, dumako na tayo sa mga punto na ating hihimayin at papag-aralan. Merong 3 punto muli na ating titingnan at pag-aralan. Una, called by the Spirit. Pangalawa, connected in the body. At ang pangatlo, commission for service. Sa unang punto na called by the Spirit, ating titingnan ang mga spiritual na kaloob na nagmula sa banal na Espiritu at binigay ayon sa sariling pagpapasya ng Diyos. At pinapaalala nito sa atin na walang sino man sa atin ang pwedeng magmalaki o pumili kung anumang kakayahan ang gusto natin para lang ingat ang ating sarili. Ang banal na Espiritong siyang pinagmumulan ng lahat ng mga ito. At alam niya kung anong pinakamainam para sa bawat isa sa atin at para sa buong iglesia. Kanya nga't upang mas malalim pa ang ating pag-aaral ng unang punto ay bigyan din natin ang mga tanong na ito para sagutin ng ating mga guests sa oras na ito. Una, ano ang pinagmulan ng mga spiritual na kaloob? Pangalawa, bakit binigbigyang diin ni Pablo ang gawa ng banal na Espiritu? At ang pangatlo, anong ibig sabihin na ng mga kaloob ay binigay para sa ikabubuti ng lahat o para sa kabutihan ng karamihan? Pastor Marvin. Pag tinan natin ito, Pastor Jules, sabi mo kanina, mayaman ang taga-Korinto sa spiritual gifts. At itong kayamanan nila sa spiritual gifts, ganoon din ang kayabangan nila. Diba? Kasi bakit ano bang nangyari doon? Kasi ito yung spiritual gifts nila ay ginamit nila for self-promotion. Hindi naangkop doon sa gusto ng Panginoon. Kaya si Pablo, sumulat siya doon sa Korinto para itong spiritual gifts na ito, ilagay nila doon sa proper perspective. Malala niyo mga kapatid, ang Korinto ay mayroong pagka-divide-divide.
Di po ba? Kaya itong division na ito, pinalala ni Pablo na mahalaga ang spiritual gifts at itong spiritual gifts na ito ay nag-i-edify na doon sa katawan ni Kristo. Kaya ito ang sabi ni Pablo doon sa 12, 1, 2, tapos talon tayo doon sa verse 25. Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Kaya tingnan, i-stop mo lang doon, Pastor. Pero ang sabi doon ay itong kaloob na ito, nais ni Pablo na kinakailangan malaman nila. Na sabi dito, I do not want you to be ignorant. Mayroon silang mga talento. Itong talento na ito, talento lang yan pag sa sarili mo yan. Pero pag gamitin mo sa gawain yan, kinukonvert yan ng banal na espiritu. The verse 2. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hintil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Kaya ito, sabi, nung hintil pa kayo, ibig sabihin nung hindi nyo pa kilala ang Diyos, anong nangyari? Kayo ay carried away. Yung binging Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Ibig sabihin noon, sinasabi niya, nung panahon, yung mga talento nyo, you are using that for yourself. Kasi mga hintil kayo. Then, kaya yung kanilang ugali na yan, yun pa rin yung kanilang dala-dala doon. Kaya, ang sabi ni Pablo doon sa verse 25, nagbigay siya ng warning sa verse 25. Upang huwag magkaroon ng pagkabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Yan na yung one. Yun na yung kaloob na spiritual gift. Kaya yung tanong, ano ang pinagmulan ng spiritual na kaloob? Ito yon, yung spiritual na pinagmulan noon ay may division doon sa church. Nagpapagalingan sila at ginagamit nila for self-promotion. Pero ni Pablo, mayaman nga kayo pero mayaman din sa yabang. Mayabang din. Sinabi ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, let's put it in the proper way. Kaya ang sabi ni Pablo, ito na yung explanation ni Pablo. Doon tayo sa verse 4 and 5. Ngayon may iba't ibang mga kaloob datapwat iisang espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa datapwat iisang Panginoon. Ito sinasabi ni Pablo, iba't ibang kaloob. Tanda niya, iba't ibang kaloob. Pero ang sabi niya, isang espiritu. Yung talento ninyo, iba-iba yan. Ngunit ang author, iisa. Ang banal na espiritu. Bakit kayo magko-compete? Bakit kayo magpapaligsahan doon sa mga spiritual gifts niyo, samantalang iisa yung nagbigay? Di ba? Yun ang kanyang sinabi. So, diversity in ministries, same Lord. Diversities in operation, same Lord. Isang Diyos yan. Yan ang tandaan natin. Kaya, later doon sa baba, pwede ba na yung mata, sabi niya, pwede ba na mata na lahat? Yun yung sinasabi niya. Kaya, ang ibig sabihin po nito ay, bakit binibigyan din ni Pablo ang gawa ng banal na espiritu? Ang banal na espiritu, siya yung nagbibigay ng talunggading mga kaloob. Siya yung nagbibigay ng mga kaloob sa iba't ibang, ang gamit nga dito, distribute. Ito ang sabi doon sa verse 11, Pastor Jules. Datapwat ang lahat ng ito ay ginawa ng isa at ng gayon ding spirito na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig.
iyon, dinidistribute niya. Yung term nito ay distributing each Inabahagi. one individually. Pero yung gustuhan ba ng tao? Hindi, kagustuhan ng Diyos. Yung gustuhan ng Diyos. Kaya, ano ibig sabihin ng mga kaloob na ibigay para ikabubuti sa lahat? Para sa ikabubuti ng karamihan. Tandaan natin na itong kaloob na ito, ibinigay nito na ang analogy yan ay parang sa katawan. Mm-mm. Iisang katawan, pero maraming bahagi. Mm-mm. Hindi ang mata lang ang importante. Mm-mm. Hindi. Lahat yan, may role. Yun yung kanya eh. May role. At dapat yung role, dapat yun ang malaman ng bawat isa para to build up the body of Christ. Amen. Nakita ko dito sa ating talakayan, kagaya ng sinabi ni Pastor kanina, Marvin, ang self-promotion. Sa akin naman pananaw ay self-edification. Parang yung parehas lang naman ng parang gamit niya na talagang inuuna niyang itinataas yung sarili niya. Pero ang napakaganda dito, kagaya nandun sa verses 4 to 6 na nabasa kanina. Pastor, ulitin mo, basahin. Ngayon may iba't ibang mga kaloob datapot isang espiritu at may iba't ibang mga pangangasiwa datapot isang Panginoon at may iba't ibang paggawa datapot isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Okay. Kung titingnan natin, diverse kasi ito. Kumbagay, marami. Pero hindi ibig sabihin nangangahulugan sapagkat ito'y galing sa banal na espiritu, ito'y nangangahulugan na ito ay hindi upang magkaroon ng hidwaan o kaya pagbubukod-bukod o kaya division. Kundi lahat na ito, iisa ang gamit, iisa ang kaparaanan na magamit. Sa karamihan ng ating mga natinanggap na mga kaloob, ay iisa ang purpose, isa ang hangarin niya upang ito'y talagang itaas ang ating Panginoong Diyos at makapaglingkod sapagkat ito'y galing naman sa banal na espiritu. Sabi nga dito, the spiritual gift is not about showcasing. Hindi ito sa kaparaanan upang ipakita lamang. Kundi ito, sabi niya, it is for us to glorify, upang ito'y magamit, upang maluwalhati ang ating Kristo na pinaglilingkuran, maihanda ang kanyang iglesia, upang magkaganon ay lalago, maging ito'y kasangkapan ng Diyos upang patuloy silang magamit sa ikalalago ng iglesyang ito. Kaya, pag tignan natin, Pastor Jules, Pastor Edimar, ito ay for the growth of the church, sabi ni Pastor Duarte, isalalago ng iglesia. Ibig sabihin nun, yung spiritual gifts, kaya code for service, yung one natin, yung outline natin natawag yun, bakit called for service? The spiritual gifts should be used in the ministry and for the mission. Yan. Kaya yung ministry, dapat ito yung gagamitin para maglingkod sa Panginoon. Yung mission naman, yung spiritual gifts para i-expand yung gawain ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo doon sa kanila, instead of you promoting yourself or edifying yourself because of the spiritual gifts, sabi niya, pwede ba na i-convert natin? Kaya nga. Anong conversion na gagamitin natin? Ang conversion nyo, yung talento nyo, i-convert natin sa spiritual gifts. At iyon gagamitin natin sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayo nagkukumpetensya kasi iisa ang nagbigay niyan. Lahat ay mahalaga. Kaya iyan, pag titingnan natin, ay we must recognize na yung gift ay galing sa Panginoon. Not for personal accomplishment. And not only that, we need to use our spiritual gifts to serve others. Hindi yung to promote Self-serving. ourselves. Kasi minsan, nakikita natin,
talented ka, Mm-mm. pero Yung sarili mo naman. sarili mo itataas. naman, hindi naman sa Panginoon. Kaya how can you build up the body of Christ? Tama. Kaya ang kuwan natin, ang sinasabi dito, yung spiritual gifts, tayong mga kaibigan na nanonood, nakikinig nito, mayroon tayong mga spiritual gifts. At yung spiritual gifts na yan, gamitin po natin sa gawain ng Panginoon para tayo ay maging blessing. Kasi pag hindi mo yan ginamit ng Panginoon, later on, mawawala. Then at the same time, it will be a curse Mm-mm. to the individual. Kaya ito, pinag-aralan nito, sinasabi niya sa atin, kaya ni Pablo sinasabi sa Corinto na we put that in the proper perspective so that magamit ito sa gawain ng Panginoon. Basta Sa Corinto kasi nagmamataasan sila kung sino mas maganda sa na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Ngunit nakita natin dito sa ating leksyon na gifts are expression of God's generosity, not because of our merit. Hindi binigay ito dahil sa merit mo. Karapat-dapat ka nabigyan. Kundi nakita na natin, ipinagkaloob ito ng Diyos doon sa kagustuhan niya na ibinigay. Kanya wala tayong pwedeng ipagmayabang kasi ito'y binigay ng Diyos. So kung babasahin natin itong unang pinag-aralan natin sa 4 ng Korinto, talatang 7, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipagmamapuri? So, bakit mo ipagmayabang kung ito naman ay tinanggap mo naman na ibinigay sa iyo? So, kung minsan, mahirap yung sabi mo kanina, marami nga, pero mayabang naman. Mayaman nga, mayabang naman. Hindi pwedeng ipagmayabang kasi hindi naman ito galing sa iyo, originated sa iyo, kundi ito ibinigay lang sa atin. Dahil the Spirit give gifts for the common good. Yun sa verse 7 nating tinitingnan dito sa Kapitulo 12:7 sinasabi, datapwat sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. So it was given for the common good, para pakinabangan ng lahat ng mga tao. Hindi pakiyabangan mo sa sarili mo, kundi pakinabang ng tao. Kaya napakaganda yung atin pong pag-aaral. Sa unang punto, tayo dadako sa pangalawa. Connected in the body. Tayo ay pinag-isa sa isang katawan at ang bawat miyembro ay mahalaga sa layunin ng Diyos. Pinapakita nito sa atin na sa mga mata ng Diyos walang maliit o hindi mahalaga. Lahat ay bahagi sa iglesia ng Diyos. At kung paano ang katawan ng tao ay nangangailangan ng mata, kamay at paa para gumana ng maayos, gayon din naman tayo kay Kristo. Bawat isa sa atin ay may natatanging papel na ginagampanan para sa kanyang kaharian. At upang mapalalim ang atin pong pag-aaral sa pangalawang punto, ay gusto muli natin na tingnan ang mga katanungang ito na sasagutin muli ng ating mga guests. Una, bakit inihahambing ni Pablo ang iglesia sa isang katawan? Pangalawa, anong mga panganib ang nagaganap kapag ipinaghahambing-hambing ng mga mananampalatayang kanilang mga kaloob? At pangatlo, paano nagbibigay lakas sa misyon ng Diyos ang pagkakaisa? Pastor Marvin. Pag tingnan natin, ito yung metaphor of the body na ginamit dito. At pag dito sa chapter 12, pag bibilangin mo yung salitang body, ilang beses na binanggit? 15 times niya na binanggit. Dito lang sa chapter na ito. 12. Anong kaugnayan at kahalagahan nito? Kasi pag yung isang bagay ay inuulit-ulit mo, ibig sabihin nun, binibigyan mo siya ng diin. Ini-emphasize mo yon. Kaya
Tignan natin. Doon sa verse 12, anong sabi diyan? Sapagkat kung paanong ang katawan ay isa at merong maraming mga sangkap, at ang mga lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Ngayon din naman si Kristo. So, ito yung kanya. Isang katawan, pero marami siyang Sangkap. Bahagi. bahagi. Mhm. Then, kunyari, itong katawan, para bang kung ang katawan ay mata lang, Mhm. ano kaya yung itsura? Eh, ngay- Nakakatakot. Nagatagot. Nagatagot ba yun? Oo. Sasabihin nung kamay, ayaw ko na magsubo. Sabihin din nung kamay, ay nung buwanga, ayaw kong umuya. Ano na lang mangyayari? Now, ang ibig pong sabihin ito ay, itong mga ito, they are connected with each other and they are coordinated Mm-mm. with each other. Kaya ibig sabihin nun, wala siyang, hindi mas malaga yung kamay Mm-mm. sa puso. Iyan ay may iba't ibang role Mm-mm. to build up the body of Christ. Kaya napakaganda na konyan na pag-usapan. Mm-mm. Kaya pag titignan natin dun sa verse 14, ano sabi sa verse 14? Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Oh, hindi isang sangkap, Mm-mm. marami. Kaya nga, pag tignan natin sa 17, pag sinabi yun, if the whole body were an eye, where would be the hearing? Mm-mm. Oh, if the whole were hearing, where would be the smelling? Mhm. Yan, ito. Kaya sinasabi ni Pablo doon sa Corinthian Church, yung inyong mga talento, iba't iba yan. Mm-mm. Huwag kayong nagpapaligsahan. Huwag kayong nagpapamayabangan doon sa mga gift ninyo. At itong mga gift ninyo, instead na ito ay gawin nyo para sa inyo, Mm-mm. then do it in the ministry and do it in which like the body functions. Mm-mm. Yun ang kanyang sinasabi. Kaya dapat walang independent yan. Mm-mm. Kasi connected. Yung connected. Connected. Mm-mm. Kaya pag connected yan, anong nangyayari? Lahat ay dapat nabibigyan ng nourishment. Mm-mm. Minsan kasi tayo mismo, ina-outbalance natin Mm-mm. na, kunyari doon sa church, pag ang talento niya ay bumisita, pag may bisita, ibigay mo doon sa marunong na may gift ng hospitality. Mm-mm. Tignan mo, mag-i-enjoy yung bisita. Mm-mm. Magluluto siya. Pag Pagkain. yung church ay ang inilagay mo na elder, wala naman siyang gift of leadership in administration. Ano mangyayari doon sa church? Magsasuffer. Magsasuffer yon. Mm-mm. Pero pag lagyan mo ng mayroong gift na leadership in administration, anong mangyayari doon sa church? Mm-mm. Maganda yung takbo ng church. Na ito, ipinapakita sa atin ito para sa ganun na ay yung katawan ni Kristo ay gagana. Mm-mm. Hindi yung kalahati lang. Stroke yun pag kalahati lang. Na-stroke ma church. Dapat yun, mag-function Magkaisa, lahat. magkaisa Hindi lang. yung kalahati lang ang natatap. Dito ko na makita kung bakit hindi ka binigyan ng kaloob na umawit. Kasi kaloob mo yan, mag-preach talaga. Tama naman yun. Pagpakantahin mo ako, hindi mo ma-spelling. Pero yan ang kaloob mo. Pero pagturuin mo ako, Magturo. turo ako. Ito yung sinasabi natin na, pero pwede yung iba na wala kang talento, nadidevelop yan. Mm. Nadidevelop. Pero pag ginagamit ka ng Panginoon, nadidevelop yan. Mm. Kaya minsan kasi,
we envy. Mm. Dapat kung ano yung sa'yo, satisfied ka na. Pag satisfied ka ng talento mo, then mag-develop ka ng iba. Ganun yun. Amen. Ang aking nakita dito sa ating lesson, mga kapatid, ay yung use ng metaphor, kagaya sinabi ni Pastor Marvin kanina, doon sa ating pag-alintulad ng ang katawan ay katulad din ng ating iglesia, yung pagkakaisa. At ang maganda dito, sabi sa lesson ay magkaroon ng unity amidst the diversity of the talents. Maliban doon sa magkakaiba-ibang mga talento na nagamit, ay gamitin ito na magkaisa. Naalala ko, the late Pastor Fair, sabi niya ang tao lang na may sira ang ulo, ang kaya niyang saktan ang kanyang sarili. Ibig sabihin, wala sana yung, we are not to compete with each other. Wala yung pagmamataasan, kasi ito yung tinatawag natin connected with each other. Kasi pagka nagsalita ka ng medyo may pagpapaimbabaw sa kapwa mo, nasasaktan yung kapatid. Kaya kuminsan yung diversity na sinasabi, nagiging division na. Hindi dapat na gano'n ang mangyayari. Kaya yung kaloob ay dapat we need to connect with each other, yung talento niya at saka talento mo. Pag-isahin nyo, hindi yung, ito, ako ngayon, dito lang ako kasi ako dito, mas marunong ako dito. Dapat pag-isahin natin yung kanyang, we need not to compete with each other. Huwag na yun, pasaringan. Kasi kuminsan, ito yung may mga dangers kasi nagiging may inferior, may superior, may mas malakas, mas mababa. Kaya ito, kuminsan na nakikita ko, nagkakaroon na ng division kasi may mapagmataas, meron ding talagang sobrang down to earth ang kanyang pagpapakumbaba. Kaya kuminsan, naaabuso rin yung mga kapatid na mga down to earth, nagkakaroon tuloy ng hidwaan sa loob ng iglesia. But Christ would always demonstrate it na ang kaparaanan na magkaroon sana ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. That would mean to what we call interconnected as a body of Christ. Yun yung Pastor Julius, yung parang tanong ay, yun ang panganib. Sabi ni Pastor Edemar, pag nagko-compete na, yun ang panganib. At babalik pa rin sila doon sa problem nila doon. Hindi masusog pa rin yung problem doon sa Corinto na may division. Kasi Comparison. may comparison, nagpapaligsahan. Kaya nga yung pangatlong tanong natin ay paano nagbibigay lakas ng misyon ng Diyos ng pagkakaisa. Kaya ang sabi ni Pablo, singgalot. United. Pagkaisa inyo yung Gift inyong mga spiritual gifts. Kasi pag nagkaisa yan, sabi niyan, yan ay nagbibigay ng kalakasan sa misyon. Kasi yun, parang kanyan para bang yung sa orchestra. Ako, pag nakinig ako ng orchestra, hindi ko alam kung bakit hindi ko na-appreciate ang music pero yung sa orchestra, yung bang nagbibid na ganon. Ay, may harmony. Ano bang tawag doon? Yung conductor. Yung conductor. So, nagtataka ako kasi sa akin, ang pagdinig ko doon pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Pero hindi ko pa nadidistinguish. Pero kaya nagtataka ako na each one doon sa music, nagko-contribute siya to have a good music. Harmony. May harmony. May harmony, Pastor Jules. Kaya pag yung church din, nagkakaroon siya ng harmony. Nagkakaroon siya ng blending. At walang pag-away-away, walang division. Pag bawat isa, alam niya yung function niya doon sa spiritual gift. Na put it in the proper place to build up the body of Christ. Napakaganda itong analogy ni Apostol Pablo dito sa one body na sinasabi.
tinitingnan ko kung minsan nagwawalis si Kuya Pat dyan. Hindi ko pa nakita na nagwalis na iisa yung ginagamit niya, tingting. Kundi yung buo na yon ay yun yung gamit niya sa pagwawalis eh. Nagmamasdan ko na kapag lahat ng mga yon ay nagkaisa, na maganda yung pagwawalis niya. Kasi ito yung sinasabi sa ating leksyon na kung saan ni-emphasize ni Apostol Pablo yung unity ng diverse gift. Kanya't nakita ko, hindi lang pala rito sa Corinto binanggit niya, pati sa Roma, pati sa Efeso binabanggit niya. At gusto kong basahin dito sa Roma, kapitulo 12, 4 hanggang sa 8 na sinasabi dito ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 12, 4 hanggang 8. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin, kung hula ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang naghahayab ay magsaya. Napakaganda na binabanggit dito na kung saan ni-emphasize ni Apostol Pablo yung equality ng gift na pinagkaloob ng banal na Espiritu. At kung ito'y mag-function doon sa role, yung sinasabi na natin kanina, na ito'y nagbibigay ng health of the whole body. Kasi kung yung isa ay itong kwan lang, sakit ng ngipin, kung merong sakit ng ngipin, nararamdaman ng buong katawan. So ganito sana ang mangyari sa atin, na kung saan yung binigay ng kaloob ng ating Panginoong Diyos ay gampanan yung role ng bawat isa sa ikabubuti ng ating misyon sa iglesia. Tayo tutungo na sa panghuli na punto na atin pong pinapag-aralan, Commission for Service. At dito, ang mga spiritual na kaloob ay binigay upang ihanda at palakasin ng iglesia para sa ministeryo, para sa misyon, at para sa pagpapatibay ng pananampalataya. Kaya pinapaalala nito sa atin na ang mga biyayang tinanggap ng bawat isa sa atin sa pamagitan ng Espiritu ay hindi para sa sarili o karangalan, kundi ito'y magbigay lugod sa ating Panginoon, maglingkod tayo sa iba, may bahagi ang mabuting balita at mapalago ang bawat mananampalataya. Kanya merong apat muli na tanong na ating sasagutin upang sa ganon ay maunawaan natin itong panghuling punto, Commission for Service. Ang unang tanong ay bakit nagbahagi ang Diyos ng magkakaibang kaloob sa mga mananampalataya? Pangalawa, ano ang ugnayan sa pagitan ng mga kaloob at ng ministeryo? Pangatlo, paano nakakatulong ang mga espiritual na kaloob sa pagkasakatuparan ng misyon? At ang pangapat, bakit tinituro ni Pablo ang direksyong patungo sa isang mas kaibig-ibig na landas o mas mahusay na paraan? Pastor Marvin. Ito, pag tingnan natin yung unang tanong, ang sabi doon ay, bakit nagbabahagi ng Diyos ng kakaibang kaloob sa mga mananampalataya? Ito yung sabi dito sa 1 Corinthians, unang Korinto 12, versikulo 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling,
mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. So, kaya, pag titignan natin, ang doon sa first phrase nito, ang sabi doon ay, God has appointed. Mhm. Kaya, bakit niya in-appoint ito? Mhm. Na iba't ibang sangkap Mhm. ng kaloob. Isa lang ang purpose ng Panginoon. Mhm. He commissioned the church para itong mga iba't ibang kaloob gamitin ito to build up His body. Mhm. Kaya sabi doon, may apostle. Mhm. Ano pa? Mayroong prophet, may mga teachers, o gumagawa ng miracle, gift of healing, health. Iba-iba yan. Mhm. Administration. Ibig sabihin noon, doon sa church, itong kaloob na ito nandyan. Mhm. Ang gagawin sana natin, i-discover Mhm. yung gift na yan. Kasi pag hindi mo na-discover, naging topsy-turvy, magulo. Magulo. Kaya pag naging magulo yan, at hindi nila alam yung function nila, pati Paano yung gamitin? church nagkakaroon ng traffic jam. Mhm. Di ba? Pag sa kalsada, pag magulo yung highway, Mhm. nagkakaroon ng traffic. Mhm. Ganon din, pag hindi natin alam, ang mga kaloob na naibigay sa iglesia, nagkukos ng traffic. Kaya, yung pag-ministeryo natin at paggawa ng mission, traffic din. Mhm. Kaya ito, ginawa ng Panginoon, makomission niya para sa ganon, itong mga kaloob na ito, nagbibigay ng encouragement, Mhm. nagbibigay ng development, Mhm. nagbibigay ng expansion ng mission. Ito, concerted effort ito. Wala yung ako ang pinaka-importante diyan. Mhm. Dapat ako ang may lagay ng pangalan diyan. Minsan kasi may problem din tayo eh. Mhm. Yung nagbigay ng 100,000, nire-recognize mo. Yung nagbigay ng 20 pesos, Hindi. Kalimutan. kalimutan. Pero nagbigay silang dalawa according to the capacity. Mhm. Di ba ganun ang nangyayari yon? Kaya minsan, yung nagbigay ng mas maliit, hindi siya na-encourage. Kasi ang alam lang recognize yung nagbigay ng malaki. Minsan, kagagawan din natin yun. Di ba? Kaya kinakailangan yung ang Panginoon, ibinigay niya ito para yung kanyang mission ay madaling maabot ang mga tao. Hindi niya ito ginawa para sa ganon for self promotion lang. Hindi niya ginawa ito. Ibinigay niya ito kaya nga gift eh. Mhm. Pag yung gift, walang bayad 'yon. Mhm. Kaya ibinigay niya 'yon para kaya nga ang sabi doon sa verse 31, Datapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob at tinuturo ko sa inyo ang isang daang kagalingan. Kaya bakit yung pangatlong question bakit kinuturo ni Pablo Mhm. ang direksyon patungo sa isang mas kaibig-ibig na landas, ibang excellent way. Mhm. Excellent way. Kaya dito niya in-express ni Pablo. Kaya sabi niya, but earnestly desire the best gifts. Mhm. The best gifts. Bakit? And yet, I show you a more excellent way. Now, paano maging excellent yan? Mhm. Yung excellent na sinasabi ni Pablo ay kung alam ng bawat isa gamitin yung kanyang spiritual gifts. Then it will contribute to the progress of the church. Amen. Kaya nga, may commission eh. Mhm. Yun, Pastor Jules. Amen. Praise the Lord. Nakita ko dito sa ating lesson, mga kapatid. Doon sa verse 21, Pastor, pwede bang basahin mo? At hindi makapagsasabi ang mataas kamay, hindi kita kinakailangan.
at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Nakita ko dito yung dependence on God. Yung bang nakadepende palagi ang tao sa Diyos. Sapagkat pagka nasa Kanya na lahat, maaaring hindi niya kailangan ng Panginoon. Pero kung dito sa kaparaanang ito, ay nagdedepende doon sa Diyos. Panginoon, kailangan ko pang pagibayuhin ang aking talento. Pwede bang dagdagan mo? Yung kaloob mo, pwede bang dagdagan mo? So, he always depends on God. At kailangan dito na makita natin na mai-reflect yung Panginoon in a way na yung ating pagmimisyon, mai-reflect natin ang Panginoon Diyos. Kaya, huwag tayong tumigil lang doon sa isang hangarin na magkaroon ng isa lang na kaloob. Kaya, panalangin natin na madagdagan. Kung si Pastor Marvin nga walang talento sa kanya ng awit, sana yung kanyang hangarin magkaroon ng talento na makaawit din minsan na naayon sa kaloob ng ating Panginoon. Parang yan I love music, but the music Nasa nani. Pero idagdagan ko ito kasi meron yung tinatawag nating meeting our differences. Kasi pagka nasa kanya na, parang wala na rin akong kailangan sa kanya. Pag yung nasa kanya ay nasa akin din. Kaya ito rin yung nagpapalago ng iglesia. Nakita ko na ito yung nagpapalago ng iglesia ng Corinto. Pagka yung wala sa kanya ay nasa sa akin, and we collaborate with each other, pagka nagkasama yung talento niya, talento ko, magagamit ko yun sa ikalalwalhati at ikalalago ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Napapalapit pa yung relasyon namin sa loob ng iglesia. Pagka ganun ang mangyayari. Kanya nga, despite na yung ating mga kaloob ay iba't iba, mga kapatid, ang hangarin natin ito'y magamit upang we can recognize and depend still on God at all times. Kaya mahalaga doon the common denominator para collaboration, teamwork, at mag-exist. It should be the spiritual gifts must be exercised in love. Tama. Di ba? Pag wala kasing pagmamahal diyan, nagko-competition pa rin. May division pa rin. Sabi mo, mas magaling ako na kumanta kay Pastor Diaz kasi ito natin. Yeah? Nagkakaroon siya ng competition na instead of helping the other, then they are deprived of developing their gifts. Kaya ang sabi dito ng Panginoon ay, you exercise that gifts and let others develop their spiritual gifts. Para sa ganun, magkaroon ng unity sa mission, magkaroon ng power sa ating pag-witness, and most especially, nagiging genuine na kasangkapan tayo sa kamay ng Panginoon. Yung nakikita ko sa loob ng iglesia ay pag-election ng officers, naglalagay tayo ng mga tao na hindi angkop doon sa kanya. So, napakahalaga na tingnan siguro natin ito bilang isang mananampalataya na kapag tayo ay maglalagay, ano kaya kung gagawa tayo muna ng spiritual gift assessment sa loob ng church? Para meron tayo kasing kasabihan na do not put a square peg in a hole. Kasi hindi akma yun sa kanya. Kanya hindi nagfa-function na yung office na yon dahil hindi talaga para sa kanya yon. Dahil ang ultimate target yung ng ating spiritual gift na sinasabi dito sa atin ay for spiritual maturity. Una, unity, not divide by petty disagreement. So, kailangan na magkaroon tayo ng pagkakaisa para hindi tayo maghati-hati, magkabahagi dahil
ito yung kagustuhan ng Panginoon dahil isa na katawan, kailangan na magkaisa. Pangalawa, maturity. So, upang tayo ay lumago sa spiritual, hindi tayo ma-fooled by false teachings. Kailangan na maging mature. Ito yung isang kwan ng gift natin eh. At ang pangatlo, become Christ-like. I-reflect natin yung pag-ibig at karakter ng ating Panginoong Diyos. Muli, nakita ko rito sa Efeso, binanggit na naman dito, Pastor, itong pinapag-aralan natin dito. At abang tinitingnan ko, parehas yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Corinto kaysa dito sa Efeso 4:11 hanggang 13. At pinagkaluban niya ang mga iba na maging mga apostol at mga iba'y propeta at ang mga iba'y ebangelista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Talatang 13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So nakita ko yung tatlong bagay rito na sinasabi niya. Una, itong the gift. God is the giver. Siya ang Panginoong Diyos nagbigay talaga ng kaloob. Pangalawa, sa verse 12, binabanggit dito yung purpose sa ikasasakdal ng banal, sa gawaing paglilingkod at sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ito yung purpose ng kaloob natin. At yung pangatlo ay itong sinasabi natin na goal. Yung goal natin dito yung duration until we attain, hanggang sa abutin natin ang lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya, pagkakaisa sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So napakalaga na ating tingnan ng bagay na ito, mga minamahal na mga kapatid. So bilang pagtatapos ng ating leksyon, tandaan natin ang mahalagang katotohanan ito. Ang bawat mananampalataya ay binigyan ng Diyos ng sariling buwang sa kanyang iglesia at ang kanya-kanyang papel sa kanyang misyon. Ang tanong ay hindi kung merong kang kaloob, kundi kung ginagamit mo ba ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaibigan, kapag ang mga kaloob na mula sa Espiritu ay ginamit ng may pagkakaisa at pag-ibig, ang iglesia ay nagiging isang makapangyarihang saksi sa sanlibutan at isang mabisang kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Naway humayo tayo, bitbit ang hamon na ito, na gamitin ang anumang pinagkatiwala sa atin upang paglingkuran ng kapwa, patibayin ng iglesia, at higit sa lahat, dakilain ang Panginoon. Bago tayo magtapos, ay makakakinig muna tayo ng isang awitin at pagkatapos silingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan.
may isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Pagkat ngayon ang panahon ng pagsasama-sama, sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man o di kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tapusin na, limutin na, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Tayo pa ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat dahil ikaw po ang nagbigay ng makaloob sa iglesia na kung saan ang mga kapatid pwede po nila itong gamitin hindi sa pansarili, bagkos ito po ay pwedeng gamitin for the ministry and for the mission. Amen. Panginoon, ang banal na Espiritu sana ang magbigay sa amin na kung saan alamin namin kung ano yung aming spiritual gifts at kung paano po namin gamitin to build up the body of Christ. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli ay kami nagpapasalamat sa inyong pakikisama sa ating pag-aaral ng ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Ikayat namin muli kayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos.